Aminin natin, iba ang kiliti kapag ang atensyong nakukuha mo ay mula sa isang taong forbidden o bawal. Pero bago ka mag-assume o gumawa ng hakbang na pagsisisihan mo, kailangang marunong kang magbasa ng signals. Dahil sa mundo ng mga may asawa, ang attraction ay hindi dinadaan sa salita, kundi sa maliliit at nakakalitong galaw. Ngayon, hihimayin natin ang 7 psychological signs na may lihim na pagtingin sa iyo ang isang babaeng may asawa na. Warning lang, ang tips na ito ay para sa mga may lakas ng loob na harapin ang katotohanan. Panoorin mo hanggang dulo dahil ang sign number 7 ang pinakadelikadong senyales sa lahat. Bago tayo lalong lumalim, i-comment mo muna ang ingat kung naniniwala kang ang pag-ibig ay walang pinipiling status. At syempre, huwag kalimutang i-like at i-follow ang ating page para sa mga diskarting usapan na tayo-tayo lang ang nakakaalam. Heto na ang 7 pinagbabawal na senyales. Una, ang comparison trap, ang pagkilala sa iyong halaga habang ibinabaon. Ang halaga ng iba ay ang pinakamalinaw na senyales na ikaw na ang hari sa kanyang isipan. Binubura na niya ang dating leader para bigyang daan ang pagpasok mo. Sa laro ng emosyon, ang the comparison trap ay ang sandali kung saan ang isang babae ay nagsisimulang gumawa ng mental divorce. Kapag palagi niyang binabanggit ang mga pagkukulang ng kanyang asawa at ikinukumpara ito sa mga quality mo, hindi lang siya naglalabas ng sama ng loob. Ang ginagawa niya ay isang serya ng subconscious tests para kumpirmahin na ikaw ang mas superior na option. Ang bawat buti ka pa ay isang brick na idinadagdag niya sa pader na naghihiwalay sa kanyang asawa at isang hakbang papalapit sa iyong teritoryo. Ang contrast ng halaga, ginagamit ng kanyang utak, ang contrast principle, ang sining ng pagpapakita ng liwanag sa pamamagitan ng pagdiin sa dilim. Sa pagsasabing, yung asawa ko kasi, laging walang oras, habang pinupuri ang iyong pakikinig, binibigyan kanya ng mataas na emotional status. Validating your worth while devaluing his is a major green light for attraction dahil ipinapakita nito na ikaw na ang nagsisilbing emotional regulator niya. Sa madaling salita, ang mga pangangailangan na hindi na ibibigay sa loob ng kanilang tahanan ay sa iyo na niya hinahanap at nakikita. Kapag ikaw na ang naging benchmark ng tamang pagtrato, ang asawa niya ay nagiging kontrabida na lamang sa sarili nilang kwento. The strategic response. Ang pagkakamali ng karamihan sa mga lalaki ay ang pagsali sa paninira. Huwag mong gagawin yun. Ang isang sovereign man ay hindi kailangang manulak ng iba pababa para umangat. Huwag kang mag-agresibo. Huwag mong sabihin, ang tanga naman niya. Gamitin ang silent superiority. Ngumiti lang at sabihin, natural lang napakinggan ang mga bagay na mahalaga. I appreciate that you're sharing this with me. Sa pagpapanatili ng iyong frame at hindi pagpapadala sa drama, mas lalo mong pinatutunayan na ikaw ang mas matatag na lalaki. Hinahayaan mo siyang mas lalong malunod sa pagkukumpara hanggang sa ma-realize niya na ang buhay kasama ka ay ang ideal na mundo na gusto niyang lipatan. Pangalawang senyales, ang microtouch technique. Ang bawat aksidenteng pagdikit ng balat sa balat ay isang silent contract na nagpapatunay na ang pader ng pag-aalinlangan ay tuluyan ng gumuho. Sa sining ng seduction at human behavior, ang microtouch technique o ang pagbasag sa tinatawag na touch barrier ang pinakamalinaw na tulay mula sa pagiging magkakilala patungo sa pagiging intimate. Hindi ito basta-bastang haplos. It's via nesting biological signal na ang kanyang katawan ay naghahanap na ng mas malalim na koneksyon sa iyo. Kapag ang isang babae ay humanap ng dahilan para dumikit ang kanyang balat sa iyo, maging ito man ay sa iyong braso, balikat o pag-aayos ng iyong kwelyo, ito ay isang pag-amin na ang iyong personal space ay kanya nang itinuturing na safe zone. Ang psikolohiya ng haplos, ayon sa mga pag-aaral sa haptic communication, ang pagpindot o paghaplos ay naglalabas ng oxytocin, ang tinatawag na bonding hormone. Kapag ginagawa niya ito sa iyo kahit may sapat namang espasyo sa paligid, sinusubukan niya ang iyong reaksyon. Ito ay isang subconscious test. Titignan niya kung ikaw ba ay magiging stiff at mailap o kung tatanggapin mo ang kanyang haplos ng may kumpiyansa. Ang pag-aayos niya ng iyong kwelyo ay isa ring paraan ng preening at isang instinctive behavior kung saan tinitiyak niya na ang kanyang napiling lalaki ay mukhang presentable na parang inaangkin ka na niya sa harap ng ibang tao. Ang power of reciprocation. Ang susi sa microtouch ay hindi ang umiwas, kundi ang marunong na pagtanggap o pag-reciprocity. Kapag hinawakan niya ang braso mo habang tumatawa, huwag kang lalayo. Manatiling kalmado. Ang iyong katahimikan at pagtanggap sa kanyang haplos ay nagpapakita ng dominant comfort. Ipinaparating mo na hindi ka takot sa kanyang atensyon at alam mo ang iyong halaga. Ang lalaking marunong magbasa ng mga maliliit na senyales na ito ay hindi na kailangang magtanong kung may pag-asa ba ako?
dahil ang kanyang katawan na mismo ang nagbibigay ng sagot. Pangatlong senyales ang digital availability, ang bawat notification sa kanyang cellphone sa kalaliman ng gabi ay isang maliit na pagtataksil sa kanyang kasalukuyang realidad. Kapag mas pinipili niyang itago ang inyong usapan kaysa matulog ng mahimbing, ikaw na ang naging priority ng kanyang puso. Sa mundo ng digital communication, ang oras ng pagtugon ay ang pinakamalinaw na sukatan ng kahalagahan. Ang digital availability ay hindi lamang tungkol sa bilis ng pagtipa ng mensahe, kundi tungkol sa panganib na handa niyang harapin para lamang makausap ka. Kapag nagagawa niyang makipag-chat sa iyo sa mga oras na dapat ay para sa kanyang pamilya o asawa, ipinapakita niya na ang peace of mind ng kanilang tahanan ay pangalawa na lamang sa excitement na hatid mo. Ang panganib bilang adrenaline. Ayon sa psikolohiya, ang paggawa ng isang bagay na bawal o lihim ay naglalabas ng matinding dopamine. Ang pakikipag-usap sa iyo habang ang kanyang asawa ay nasa kabilang silid o mas matindi, habang katabi niya ito, ay lumilikha ng isang artificial intimacy. Inilalagay ka niya sa isang kategorya na higit pa sa normal na kaibigan. Binibigyan mo siya ng emosyonal na kalinga na hindi na niya nakukuha sa loob ng kanilang pagsasama. Ang kanyang digital availability ay ang kanyang paraan ng pagtakas. Ang bawat mensahe ay isang hakbang palabas ng kanyang kasalukuyang obligasyon at isang hakbang papalapit sa iyong mundo. The gravity of priority. Huwag kang malinlang. Ang isang babaeng committed sa kanyang kapayapaan ay hindi magbubukas ng pinto para sa ibang lalaki sa oras ng pahinga. Kapag ikaw ang huling kausap niya bago pumikit ang kanyang mga mata, ikaw ang huling imahe sa kanyang isipan. Ang lalaking marunong magbasa ng pattern na ito ay alam na hindi na kailangang magtanong ng ano ba tayo? Dahil ang oras at panganib na inilalaan niya para sa iyo ay sapat ng ebidensya. Ang digital na espasyo ay naging kuta ninyong dalawa at sa kuta na iyon ikaw na ang nagahari. Pangapat na sign, heavy eye contact with a smile. Ang titig na hindi umiiwas ay isang deklarasyon ng digmaan laban sa iyong pag-aalinlangan. Sa sandaling salubungin niya ang iyong mga mata ng may matagal na ngiti. Hindi lang siya tumitingin, iniimbitahan ka na niyang pasukin ang kanyang mundo. Sa mundo ng nonverbal communication, ang mata ang nagsisilbing bintana ng intensyon. Karamihan sa mga tao ay umiiwas ng tingin kapag nahuhuli dahil sa hiya o kawalan ng interes. Ngunit ang heavy eye contact with a smile ay isang high interest signal. Ipinapakita nito na sapat na ang kanyang kumpiyansa na ipakita sa iyo ang kanyang atraksyon. Ang ngiting kasunod ng titig ay nagsisilbing emotional cushion upang hindi ka matakot na lumapit. Ito ay isang berdeng ilaw na nagsasabing, ligtas ka rito, magpatuloy ka. Ang biology ng pagkakatitig. Kapag ang dalawang tao ay nagtatagal sa pagtitigan, ihit sa 3-3 segundo. Ang kanilang mga utak ay nagsisimulang mag-sync at ang katawan ay naglalabas ng phenylethylamine, ang chemical na responsable sa pakiramdam ng kilig o matinding atraksyon. Ang matagal ng ngiti habang nakatitig ay isang paraan ng social grooming. Sinusuri niya ang iyong reaksyon, kung ikaw ba ay manginginig at iiwas o kung kaya mong panindigan ang tensyon. Ang lalaking may mataas na halaga ay hindi unang kumukurap. Tinatanggap niya ang titig, pinabalik ang ngiti at hinahayaan ang tensyon na mamuo hanggang sa maging hindi na ito kayang balewalain. The invitation to lead. Ang senyalis na ito ay ang kanyang paraan ng pagpasa ng bola sa iyo. Alam niyang nakuha na niya ang atensyon mo at ngayon, hinihintay niya ang iyong susunod na hakbang. Ito ay isang test of dominance at warmth. Kapag nahuli mo siya, huwag kang lilingon sa iba na parang bata. Panatilihin ang titig sa loob ng 2 segundo pa. Ngumiti ng bahagya, smirk. At saka dahan-dahang ibaling ang atensyon sa iba. Ipinapakita nito na kontrolado mo ang sitwasyon. Ang titig niya ay ang susi, ngunit ang iyong kumpiyansa ang magbubukas ng pinto. Pang-5 senyales, seeking private sanctuaries. Ang paghahanap ng tagong kanlungan ay hindi lamang tungkol sa katahimikan. Ito ay ang sadyang pagpili na burahin ang mundo upang walang ibang ingay na makagambala sa kuryenteng namumuo sa inyong dalawa. Kapag ang isang babae ay nagsimulang magmungkahi ng mga lugar na malayo sa mapanuring mata ng publiko o mas pinipili niyang mapag-isa kayo sa isang sulok, siya ay bumubuo ng tinatawag na private sanctuary. Sa psikolohiya ng atraksyon, ito ang yugto kung saan ang social mask ay tinatanggal na. Sa loob ng sanctuary na ito, hindi na siya ang asawa, ang empleyado o ang kaibigan. Siya na lang ay isang babaeng nagnanais na masiguradong ang atensyon mo ay 100% na nasa kanya. Ang pagbuo ng isang eksklusibong mundo, ang pagnanais na maging tayong dalawa lang ay isang malakas na indikasyon ng possessiveness at emotional safety. Sa pag-iwas sa mga lugar kung saan may makakakilala sa inyo,
Inilalayo niya ang inyong ugnayan mula sa moral na panghuhusga o pakikialam ng iba. Ipinapakita nito na ikaw ang kanyang safe haven, ang taong nagbibigay sa kanya ng kalayaang maging totoo ng walang takot. Sa mga sandaling ito, ikaw ang nagiging bida sa kanyang sariling pelikula. Ang bawat bulong, bawat sulyap, at bawat pagbabahagi ng sikreto sa loob ng inyong sanctuary ay nagsisilbing pundasyon ng isang relasyong mahirap nang buwagin ng sino mang tagalabas. The territory of intimacy. Kapag ikaw ang pinipili niyang makasama sa mga hidden spots na ito, pinibigyan kanya ng karapatang pasukin ang kanyang pinakapribadong bahagi ng pagkatao. Ito ay isang high-level investment ng tiwala. Ang lalaking marunong rumespeto at mamuno sa loob ng sanctuary na ito ay isang lalaking tatandaan niya habang buhay. Ipinapakita mo na kaya mong protektahan ang kanyang mga sikreto at ang inyong koneksyon. Huwag mong sasayangin ang pagkakataong ito sa mababaw na usapan. Gamitin ang katahimikan para mas lalong palalimin ang inyong ugnayan. Ika-6 at ika-7 senyales. Ang atensyon ng isang babae ay ang kanyang pinakamahalagang yaman at kapag sinimulan na niyang kabisaduhin ang bawat hibla ng iyong buhay habang inilalantad ang kanyang pinakamalalalim na sugat, hindi ka na lang basta panauhin. Ikaw na ang sentro ng kanyang mundo. Ang mental investment ng hyper-awareness. Kapag alam niya ang paborito mong kape, ang eksaktong oras ng iyong workout, o ang maliliit na detalye na minsang nabanggit mo lang, ito ay hindi swerte. Ito ay hyper-awareness. Sa psikolohiya, ang utak natin ay nagtatapon ng mga impormasyong walang halaga, ngunit nagtatabi ng mga detalye tungkol sa mga taong itinuturing nating high value. Ang pag-invest niya ng mental space sa iyo ay isang paraan ng paghahanda. Gusto niyang maging relevant sa buhay mo. Sa bawat pag-alala niya sa iyong schedule, sinasabi niya sa iyo nang hindi nagsasalita, pinapanood kita dahil mahalaga ka. The vulnerability card, ang mapanganib na bitag. Dito pumapasok ang pinakamakapangyarihang sandata sa kanyang arsenal, ang vulnerability card. Kapag nagsimula na siyang magkwento ng mga problemang pangkama, ang kawalan ng init ng kanyang asawa, o ang mga personal na hinaing na hindi niya masabi sa iba, binubuksan niya ang iyong protector instinct. Ang layunin, gusto niyang maramdaman mo na ikaw lang ang nakakaintindi sa kanya. Ikaw ang hero na sasagip sa kanya mula sa isang malungkot na realidad. Ang epekto, kapag narinig mo ang kanyang mga hinaing, natural sa isang lalaki na gustong ayusin ang problema, doon ka na niya tuluyang makukuha. Sa sandaling tanggapin mo ang papel na tagasagip, ang iyong emosyonal na koneksyon sa kanya ay nagiging explosive. Ang kombinasyon ng pagkilala sa iyong pagkatao, hyper-awareness, at ang pagpapakita ng kanyang kahinaan ay ang ultimate emotional hook. Ginagawa kanyang kaisa ng kanyang mga sikreto, at ang sikreto ay ang pinakamatibay na pandikit sa anumang relasyon. Tandaan mo, Lodi, ang paglalaro sa apoy ay masarap hanggang sa hindi ka pa napapaso. Ang signs na ito ay gabay lang para hindi ka magmukhang tanga, pero ang desisyon kung itutuloy mo ay nasa kamay mo. Ang tunay na lalaking may diskarte, alam kung kailan lalaban at kailan dadaan sa tamang kalsada. Sana ay may natutunan kayo sa ating usapang bawal ngayong araw. Shoutout sa inyong lahat na nanood ng video natin lagi. Kung may experience ka na ganito, i-comment mo yan ng anonymous kung gusto mo. Don't forget to share this video sa tropa mong marupok. Hanggang sa muli.